Good morning, everybody. Magandang umaga sa lahat. Ah, Ngayon ko palang sinisimulan itong aking task. Kaya, I pray na andyan kayo, nanonood kayo, at nakikinig sa akin. Sa umagang ito, thank you sa Panginoon, Lord God, na binigyan niya pa ako ng time o opportunity na ma-share ko po itong aking task sa lahat. Hindi lang sa isang tao, kundi sa lahat. Purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Glorify your holy name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Bago ang lahat, ako po ay mag-alay sa inyo ng isang awitin para sa umagang ito. Thank you. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come, and the strength and thy power. Come, and your own gentle way. Come, as a rest to the weary. Come, as a balm to the shore. Come, Lord, as strength to my weakness. Fill me with you evermore. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and thy power. Come in your old gentle way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own
Yahweh. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord, at sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Glorify your holy name, O God. Salamat po, Panginoon. Thank you for your precious blood, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Holy Spirit, Thank you, Lord God, Heavenly Father. Thank you, thank you, thank you. sweet Spirit, I pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Glorify your holy name, O God, sa umagang And the ito. Spirit, I pray, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang manguna sa buhay ko, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aking Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Even man sa task na ito, I pray na magawa ko ng maayos po, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord, at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Sa umagang ito, I pray na pinatay ko muna ang sounds dahil hindi po ako makakonsentrate, mga kapatid. Sa umagang ito, share ko po sa inyo ang dahil ang konteksto nung isang araw at kahapon magkaiba po. Pero magkahawig lang po. Dahil ito po ay patungkol po sa paglikha ng tao. Dito po sa Genesis 2:7 ay sinabi po dito, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alikabok ng lupa at pinagpalang buhay sa kanyang mga ilong ang hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na nilalang. Sa umagang ito, share ko po sa inyo na siguro alam naman natin lahat yan dahil karamihan sa atin nagbabasa ng Bible. Na ang tao po ay nilalang ng Panginoon galing po sa alikabok ng lupa. Hiningahan niya po ito upang magkaroon ng buhay. Kaya napakabait ng Panginoon sa buhay natin. Thank you, Lord. Dito ipinakita ang personal na partisipasyon ng Diyos sa paglikha ng tao. Binigyan ng Diyos ng sariling pagmamalasakit ang tao. Binigyan niya ng malaking pagmamalasakit, mga kapatid. Pagkat nilikha siya sa pamagitan ng direkta at personal na intervention ng Diyos sa aspeto ng Trinity po. Alam naman natin siguro kung ano yung Trinity, mga kapatid. Yan po ay Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo. Ito ay nagpakita ng papel ng Ama, ng anyong salita, binigyang buhay, at ang Espiritu ay nagbigay ng hininga sa paglikha ng tao. So, ang Panginoon, Diyos na Ama, ang siyang lumikha sa atin. Sa salita ay binigyang buhay
yung pagsasalita ng Panginoong Diyos na gagawin ang tao. So, kasama dito ang Espiritu Santo, nagbigay ng hininga sa paglikha ng tao. Ang mga kapatid, alam naman siguro natin na ang Espiritu Santo, ang Panginoon, Diyos na Ama, ay iisa po. Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Ginawa ng kanyang sariling mga kamay na nagpakilala sa mga tao mula sa iba pang nabubuhay na nilalang na lamang na nilabas ng salita. Ipinakita nito ang espesyal na ugnayan sa pagitan ng Diyos at tao. Ang Diyos Ama ang siyang nagmold sa atin. Siya po sa sarili niyang mga kamay ay tayo po ay ginawa. Hiningahan po ang ating ilong para magkaroon tayo ng buhay, mga kapatid. Kaya napakalaki ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Sabi nga niya dito, espesyal na ugnayan na pagitan ng Diyos at tao. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos natin ay hindi lamang siya tagapagligtas, kung hindi talaga siya ay ating magiging kapatid or kaibigan. Matalik na kaibigan. Bukod sa kanyang pagka-Diyos, Diyos Ama, Diyos na Anak at Diyos Espiritu Santo, siya po ay ginawa niya tayong espesyal sa pagitan ng Diyos at tao. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay malaking papel sa buhay natin. Dahil kung wala ang Diyos, wala po tayo sa buhay na ito. Gayunman na ang mga tao ay nahulog sa kasalanan, ibinigay ng Diyos si Jesus nung tayo'y mahulog sa kasalanan, mga kapatid. Dahil sa una nating mga magulang na si Eva at Adan, ay ibinigay ng Diyos si Jesus bilang solusyon para sa ating pagtubos. Ibinigay niya sa atin ang Panginoong Hesus para siyang tumubos sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya ang Panginoon ay siyang tumubos sa atin sa pamaraan ng pagpapako sa Kanya sa krus. Kaya tayong lahat ay naligtas. Kaya mga kapatid, malaking papel sa buhay natin ang Panginoon na dapat nating suklian ang Kanyang kabutihan sa atin, sa Kanyang pagpakamatay sa krus. Sa kabilang banda ang mga anghel ay nahulog, hindi inalok ng Diyos ng kaligtasan. Ang mga anghel po, hinulog sa mundong ito, pero hindi inalok ng Panginoon ng kaligtasan po. Kaya, ang Satanas ay galit sa tao. Kaya pala si Satan ay galit na galit sa atin. Si Satanas dating isang anghel po, mga kapatid. Isa siyang anghel na hinulog ng Diyos dito sa mundo. Ipinangalanan nga siya. Ang pangalan po nito ay si Lucifer. Walang iba po. Si Lucifer po yun, ang hinulog sa mundong ito. Kaya galit na galit at nagre-rebelde laban sa Diyos kasama
ang sumusunod sa kanya, ngunit walang naisalba. Galit na galit ang Satanas or si Lucifer sa Panginoon. Hindi lang sa Panginoon, sa ating lahat. Dahil wala siyang isinalba doon sa mga daladala niyang kasama niya na mga Satanas. Kaya malaking papel ang Panginoon sa buhay natin na dapat natin itong bigyan pansin, mga kapatid. At wag nating baliwala ito. Ipinakita nito ang malalim na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bukod dito, ipinagkatiwala ng Diyos sa mga tao ang pagpamahala ng kanyang likha na nagpapalakas sa kahalagahan ng mga nabubuhay na bagay. Kaya ang lahat ng ginawa ng Panginoon, mga kapatid, di ba, ang ginawa niya na bagay sa una pa man na para ihanda niya para sa atin, dapat pala natin itong mga kapatid, pangalagaan natin. Kagaya ng mga puno, mga halaman, bulaklak, at mga alaga, no? Mag-aalaga lahat ng may buhay sa mundong ibabaw na dapat natin itong alagaan. Dahil ito ay ibinilin sa atin ng Panginoon na dapat natin itong alagaan at gampanan natin na maging tagapag-alaga sa mga gawa niya, sa lahat ng nilikha niya dito sa mundo. Kaya mahalin po natin ang mga hayop, mga halaman, puno, lahat. Dahil yan ay ginawa ng Panginoon para sa atin. Ang Genesis 2:7 ay nagpapakita ng personal na pagparticipate ng Panginoon, ng Diyos sa paglikha ng tao. Sa Trinity, ito ang nagpapakita ng papel ng Ama, anyo, salita, at binigyan ng buhay. Diyos Ama po, dahil siya po ang kasama ng Panginoon dito, nag-mold sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nagpapakita ng anyo. At ang Espiritu nagbigay ng hininga sa paglikha ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alikabok ng lupa. Ibinigay ang buhay sa pamagitan ng kanyang hininga at binigyan ng personal na pagmamalasakit. Grabe, no, mga kapatid. Ang Panginoon, yung paggawa pa lang niya sa atin, hindi madali po. Dahil hindi po niya ito pinagawa kung saan-saan, kung hindi sa sarili po niyang mga kamay, mga kapatid. Ginawa niya tayo, hiningahan niya po tayo para magkaroon tayo ng buhay upang sa mundong ibabaw na ito ay magiging karapat-dapat tayo sa kanyang mga ginawa na bagay na tayo po, sabi pa nga niya, ang tagapagbantay, pangangasiwa sa lahat ng kanyang ginawa. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon dito sa kanyang salita. Dahil napakabait ng Panginoon at dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak
at Diyos Espiritu Santo ay iisa po mga kapatid na dapat nating sambahin. Dapat tayong palaging manalangin mga kapatid. Manalangin na may pasasalamat. Kaya sa umagang ito, dapat tayong magsaya dahil ang Diyos, ang ating Diyos at tagapagligtas. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Nagpasalamat ako na riyan kayo, nakikinig kayo, nanonood kayo. Thank you mga kapatid. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Hindi ko po nagawa kagabi ito, but now, this morning, Panginoon, ay ginawa ko po. Dahil Diyos ka namin, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord, at sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you po, Panginoon. Thank you sa lahat-lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-mold mo po sa amin. Salamat, Panginoon, na sa sarili mong mga kamay, Panginoon, ay ginawa mo po kaming lahat, Panginoon. Kaming lahat ng tao na ginawa mo po. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. At purihin ka, Lord, sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen, Lord. Thank you, mga kapatid. Sa hanggang sa susunod na at nating pagkikita pa, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hanggang sa sunod, glory to God. In Jesus' name, amen.